Hi mga loves! For today's video, ito ay papunta naman kami ng UST. At 4 AM ay lumabas na kami ng bahay para mag-abang ng tricycle dito sa labas. Kaya lang ay walang tricycle, kaya ito maglalakad kami ng kaunti para kami ay makasakay. Si Kuya Gian nga ang kasama ko ngayon. Nung last time, si Kuya Gian ang kasama ko, kaya lang ngayon siya naman ang may chicken fox. Kaya ito, kami naman dalawa ang magkasama. Last time kasi, nung si Kuya Gian ang kasama ko, itong si Kuya Gian naman ang may chicken fox. O diba, ang saya ng bakasyon namin, nagpapalit-palitan lang kami magkasakit. Matatapos na lang ang bakasyon, hindi pa rin natatapos ang aming mga karamdaman. Nakasakay na nga kami ng UV dito, papunta na mismo ng Maynila. At ito, nakasakay kami. At itong si Kuya ay napakakulit, tanong ng tanong kung nasa Maynila na ba kami. Syempre, more than 1 hour kasi yung biyahe dito, kaya siguro nainip na siya. Kaya sabi ko, sige matulog ka na muna at ayan, maliwanag na malapit na tayo makarating. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo. At 5 AM ay binabaybay na namin ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Diba, papunta pa lang ay tulog na yung nurse ko. Paano na lang kaya ako nito mamaya? Ako naman kasi talaga silang mapagod sana dito. Ayoko na sana silang isama dahil kaya ko naman bumiyahe mag-isa. Ang problema lang kasi kapag may pinapatak sa mata ko ay wala na akong makita. Sobrang blur ng paningin ko, kaya kailangan ko rin talaga ng kasama. At ang pinsan ko ay syempre doon ay nagtatrabaho siya. Kaya kahit na nasa UST siya ay hindi naman niya pwede akong i-guide habang nagpapacheck up ako. Ngayong araw to ay off niya, kaya syempre magkikita kami doon, pero may doctor's appointment din siya. Dito nga ay bumaba na kami ng City Hall ng Maynila at sasakay naman kami ng jeep papunta naman ng UST. Medyo malayo-layo ang aming lalakarin dahil hindi sa mismong UST bababa yung jeep. Pero this time ay nandito na kami sa UST. Ito nga at binabaybay namin. Dito na kami dadaan sa likod para madaanan namin yung dietary department at may tuturo ko sa kanya kung saan nagtatrabaho yung tita niya. Hindi naka-off siya ngayon. Naglakad nga lang kami ng kaunti tapos tumiretso na kami ng OPD. Pagdating ko ng OPD ay 5:58 AM. Ito, nakakuha na nga agad ako ng number, pero syempre dahil may mas malalapit pa rito ay number 13 na ako. At last time nga number 17 kami, kaya naman ngayon ay dahil number 13 pa naman at hindi pa nag-uumpisa yung tawag sa triage section, ay lumabas muna kami para makapag-breakfast dahil nagugutom na itong nurse ko. Isang order lang ng bacon, egg, and rice at pinaghatian na lang namin. At ito, dumating na nga si tita dahil may kailangan din siya sa akin. At alam niyo ba kung ano ang kailangan niya? Bakit siya pumunta rito bago siya pumunta sa appointment niya? Dahil kailangan niya lang na magsusulat sa form niya. Oh, diba? Ang galing. Itong pinsan ko na to ay isa din talaga to sa mga anak ko sa labas. Just mabilis nga lang checking ng vitals ngayon, didiretso na sa registration at payment. Pagkatapos ay dumiretso na ako dito sa clinic. Dahil nga maagang dumating specialist, ay syempre maagang na rin akong natawa. At dito na i-check na naman ang pressure ng mata ko, kaya ayan, may ipinatak na naman sa mata ko na sobrang nakakalabo ng mata. Wala na naman akong makita at sobrang antok ko pa. At ito na ang kasunod na eksena. Inikot namin ang UST para mahanap tong dim sum treats na binibida sa akin ni Papa. Dito na kami nag-lunch sa dim sum treats at tuwang-tuwa nga rin si Kuya dahil dito pala may Shanghai. Favorite niya kasi ang pork Shanghai. At syempre, hindi ako pwedeng umuwi nang wala akong dalang pasalubong kay Papa B. Kaya bumili na rin kami dito na naka-party pack. At nga pala, dito ko nga lang napansin na pareho pala kaming naka-green. O, hindi kami nag-uusap na isusuot yan ha. Basta nag-uusap lang kami na magkikita kami rito sa UST. Dahil may doctor's appointment siya at ako ay ganun din. So ano nga ba ang nangyari ngayon sa check-up ko kay Doc? Eto, chine-check pa rin nila yung pressure ng mata ko at yung infection. Bumaba na yung infection, bumaba na rin yung pressure, pero hinahanap pa rin nila kung saan talaga yung pinanggagalingan. Sa totoo lang, ngayon lang ako nagpunta rito, inabot ako ng 2 hours sa loob ng clinic. Bakit 2 hours? Dahil 3 espesyalista ang tumingin sa mata ko at meron pang ibang doktor. Bali, 7 doktor ang nag-check ng mata ko ngayon para ma-confirm nila, ma-sure nila kung ano talaga yung diagnosis. 4 PM nga ay bumiyahe naman kami pabalik na nga ng Parañaque. Ito, nasa UV na nga kami. Medyo natagalan lang ng konti dahil pinuno pa nga yung UV bago umalis. At ayun nga nadaanan ko. Sobrang antok ko na rin talaga habang nasa UV kami pa uwi. Kaya lang pinipigilan ko talaga hindi makatulog kasi nga ang anak ko ang kasama ko at syempre siya ang natulog. Late kasi kami nakatulog nung gabi gawa ng pumasok nga sa trabaho si Papa B. Nagpanggabi sila. Naglinis ng aircon sa South Mall. Kaya ay naisip ko talaga na pagdating dito sa bahay, ikakain na nga kami maghapon ng pagkatapos ay matutulog
tulog na. Kaya lang habang naghahaponan kami nang biglang namatay ang aming ilaw. Yung pala mawawalan ng kuryente, wala man lang pasabi tong si Meralco na may power outage palang schedule ngayon sa lugar namin. Pero kahit nga na walang ilaw at napakainit talaga naman ay hindi na kinaya ng katawang lupa ko. Nung sobrang antok ko na talaga ay pumasok lang ako ng kwarto at humiga na ako, wala pang kuryente. Ang dilim! Wala pa akong tulog, my God! Akala ko makakatulog ako ng maaga! Naalala ko sa probinsya, ganito kami sa kalsada, walang ilaw ah. May ilaw lang kung may sasakyan.